Muli na namang natiklo ang ilang leftist groups sa Pilipinas sa kanilang kasinungalingan at pagiging eksperto sa agitation propaganda. Ang kanilang pinakabagong issue ay konektado sa kaso ng di umano'y cultural worker at activist na si Charlize Garzon. Nahaharap di umano si Garzon sa kasong murder kaugnay sa pagkamatay ni Captain Dean Buen Oyando sa isang armed encounter. Si Garzon ay kabilang sa mga naaresto ng mga autoridad matapos ang isang armed encounter laban sa New People's Army, isang grupong matagal nang nagdeklara ng digmaan laban sa gobyerno at may layuning pabagsakin ang pamahalaan upang magtatag ng isang leftist na sistema sa bansa. Ayon sa ulat, naganap ang engkwentro noong March 29, 2026 sa San Jose, Occidental Mindoro. Isinagawa ang operasyon ng 68th Infantry Battalion at 203rd Infantry Brigade ng Philippine Army kasama ang Philippine National Police Mimaropa. Kinilala umano si Garzon sa alias na Kakay at itinuturing na aktibong miyembro ng NPA na nangangahulugang konektado siya sa Communist Party of the Philippines, NPA. Gayunpaman, iginiit ng ilang leftist groups na isa lamang siyang civilian artist activist at walang kinalaman sa armadong kilusan. Kaagad namang nagpakalat ng kanilang bersyon ang mga grupong gaya ng College Editors Guild of the Philippines o CEGP at si Teddy Casino na nagsasabing hindi umano pinayagang makita ng ina ni Garzon ang kanyang anak. Ayon pa sa isang Facebook post ng CEGP, illegal daw ang pagkakaaresto kay Garzon at isinailalim pa umano siya sa mental at pisikal na torture. Hello po si ang mama po ni Charlize Garzon, also known as Sika. Nandito po kami ngayon sa San Jose Municipal Police Station sa Occidental Mindoro. After 24 hours po ng biyahe, narating po kami kasama po ng Tarapagan, Southern Tagalog. Dagdag pa rito, sinabi nilang ang ina nitong si Milo Tita Mayi Garzon ay hindi umano pinayagang makabisita. Napayagan po kami na makapusap at makita si Sika, kaming dalawa lang natin. Ayaw nila na may kasama kami para legal, which is para sa akin po ay hindi maaari dahil approval first sa ganitong kaso at gusto ko po ang advice by the lawyer na may kasama po kami. Ngunit sa isang lumabas na online video, makikita na taliwas sa kanilang mga pahayag ang aktwal na nangyari at malinaw na pinabulaanan ang claim na hindi pinayagang makita ng ina si Garzon na isa di umanong rebelde ng NPA. So, pwede po kayong pumasok, kaya kayo po ay kakayong kabahina. At kung may lawyer po kayo kasama, makakasukin namin. Kung may doktor kayo kasama, at gusto nyo pa-check up yung... Bakit tinakpan niyo po ba ang anak ko? Hindi po, ayun po ang nasa batas. Okay. Kasi actually, pagkatapos po nito, mag-loan po uli ako sa DepEd, papasa, baka may PTSD po yung anak ko eh. Baka po yung trauma po niya. Yun po ang, kayo hindi isa-isa ko po yung mga Yes, sir. papapasukin natin. By the way po, kayo po ay Sir Roldan. Opo, ako po ang legal police ng San Jose. Ako po si Maria Mayla Garzon, teacher 2, student dito sa DepEd po. Galing po ako sa aking trabaho, kahapon ng alas 2. Ito pa po yung uniform ko. Nagbiyahe po kami na kulang 24 hours para po makita yung Kaya pamilyar ako sa uniform na. So, kung gusto niyo na po pumasok ngayon, papapasukin ko na po kayo sa kayong anak niyo po. Sir Roldan, naghihikom pa po ako. Gcash po, para papasundo po ang aming abogado. May lawyer po kami ibibigay sa inyo. Yung nasa I bangko, understand ibibigay very well. I respect that. Pareho tayo kawag ng gobyerno, pero I prefer po na may talino po kami ng abogado.